Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Sa ating latest satellite images, makikita natin wala tayong minomonitor na low pressure area, wala rin tayong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit sa pagpapatuloy na epekto ng shear line, ang shear line mula ay banggaan ng mainit at malamig na hangin, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Bicol Region kasama yung Aurora, Quezon, at dahil naman sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay malaking tsansa ng maulang panahon dito sa may silangang bahagi ng Visayas, kasama yung Mindanao at maging dito sa may bahagi ng Palawan. Makikita nyo may mga kaulapan dito sa may Palawan. Samantala, ang malaking bahagi ng Luzon ay makararanas naman ng mga mahihinang pag-ulan na dulot ng northeast monsoon o hanging amihan. Muli mag-ingat po yung mga kababayan natin, partikular na sa bahagi nga ng Bicol Region at Eastern Visayas kasama yung Quezon Province sa mga banta ng mga biglang pagbaha o flash floods at mga pagguho ng lupa o landslides dulot nga ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan, epekto nitong shear line. Base sa mga datos natin hanggang sa mga sunod na araw ay malit yung chance magkaroon tayo ng bagyo pero magpapatuloy yung mga pag-ulan na dala ng shear line. At meron tayong inilabas na weather advisory, ibig sabihin na ito po ang ating inasahang magiging epekto nitong shear line, magpapatuloy yung mga katamtaman hanggang sa kuminsan malalakas ng mga pag-ulan, partikular na nga sa Bicol Region, itong malaking bahagi ng Bicol Region, ang Quezon, Aurora, gayon din ang Northern Samar at Eastern Samar. Bukas, inaasahan natin magpapatuloy yung mga pag-ulan at hanggang araw ho ng Martes, posibleng lumakas pa yung mga pag-ulang maranasan lalong-lalo na sa Quezon Province, sa Aurora at magpapatuloy din yung katamtaman hanggang sa kuminsan malalakas ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol Region. Muli, inuulit po natin dito sa Pag-asa dahil sa patuloy na mga pag-ulan na dulot ng shear line ay inaasahan na natin ang mga potensyal ng mga landslide at flash floods. Kaya sa mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi nga ng Southern Luzon, iba yung pag-iingat po na makinig po tayo lalo sa mga updates ng ating mga local government units. At nababanggit ko kanina pa yung amihan at dahil sa amihan may nakataas tayong gale warning sa malaking bahagi ng Luzon kasama umaabot po hanggang sa may area ng Visayas. May nakataas tayong gale warning o babala sa malalaking pag-alon ng karagatan sa may Batanes, sa Cagayan kasama Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, so malaking bahagi ng Ilocos Region. Gayon din sa Isabela, ang kanlurang bahagi ng Zambales, kasama yung Aurora at Kalayaan Islands, magiging maalon din sa hilagang bahagi ng Quezon, sa malaking bahagi ng Camarines Norte, mga hilagang baybay ng Camarines Sur, gayon din sa hilaga at silangang bahagi ng Catanduanes, silangang bahagi ng Albay, silangang baybayin ng Sorsogon at umaabot po ito hanggang sa may hilaga at silangang bahagi ng Northern Samar. Muli sa mga maliliit sa sakyang pandagat at maliliit na mga bangka, iwasang pumalot dito sa mga bahagi na kung saan nakataas yung ating gale warning kasi inaasahan natin magiging malakas yung pag-alon ng karagatan, epekto ito ng amihan. At magpapatuloy ito hanggang sa mga susunod na araw.